Hi everyone! Good evening, Kian here. Ang topic natin for today is Order of Salvation. Ano ang ginawa at ginagawa at gagawin pa ng Panginoon sa buhay mo? So, magandang topic po yan. Now, dito sa ating topic, Order of Salvation. Pag may ginawa ang Diyos, nakabutin sa ating buhay, sinimulan niya tayo, iligtas, lulubusin niya yan, kukumpletuhin niya yung project ng pagliligtas sa iyo. Sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Ano yung Order of Salvation? Yung pagkakasunod ng atin kaligtasan. Order Salutis. Ano yung pagkakasunod-sunod na ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa ating buhay? The order of salvation is a theological term that refers to the sequence of events in which God applies the benefits of salvation to individuals, while all of salvation is rooted in God's eternal plan. The order includes such as calling, regeneration, conversion, faith, and repentance. Justification, adoption, sanctification, and glorification. This is, kung pag narinig mo ito, parang ang bigat. Pero this order is not about human effort, but God's sovereign grace. At work is real time. It highlights the beauty of how God's awakened the dead, grants faith, justifies sinners, and brings them all the way home in glory. So, sabi dito sa Romans chapter 8, verse 29 is, For those who God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called those He called. He also justified those He justified. He also glorified. So, sapagkat ang mga nakilala niya na una pa ay tinalaga niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa mga pagkakapatid. At yan yung mga kanyang tinalaga ay kanyang tinawag, at mga tinawag niya ay tinuring na anak, at niluwalhati din naman niya. So, first teaching natin is, salvation is God's work from the beginning to the end. Ang kaligtasan natin, yung order of salvation, lahat yan ay biyaya ng Diyos. Ito ay ginawa ng Diyos sa ating buhay, at ginawa, gagawin, at ginagawa sa ating buhay. At yung iba dito sa mga topic nito ay talagang pinag-uusapan yung nature or aspect na maunawaan natin yung pagdating sa order of salvation. So, God chooses by grace. Pinili ka ng Diyos. Kaya ka pinili, kaya ka nanampalataya, kaya ka sumunod sa Panginoon. Kasi pinili ka din ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa iyo, iniligtas ka ng Diyos, at napakasarap isipin na pinili ka ni Lord. Sa relationship, kung sa boyfriend or as mag-asawa, pag pinili ka ng isang lalaki or naliligaw sa'yo, ang sarap sa pakaramdam na hindi siya napilitan, hindi mo siya pinilit. Yung talagang ginawa niya yan kasi by his own desire, out of the bottom of his heart, nag-decide siya na pinili ka niya. So, same thing then, ganun din ng Diyos, pinili niya tayo sa kaibuturan ng kanyang puso. Mamahalin, papakitaan ng biyaya, iingatan, kaligtasan. God chooses by grace. Pangalawa, atonement. Dahil ang Diyos ay nagmalasakit sa atin, sinugod niya ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. And nagpadala ang Diyos ng, ito yung outward calling. Ito yung nagpadala ng Diyos ng isang tao na magko-communicate, mag-share sa atin ng gospel
At sasabihin niya yung mga bagay patungkol sa Panginoong Jesucristo. Na para maabot ka, may bigay sa iyo mensahe ng Ebanghelyo. And that is appointed person. Hindi yun random. Talagang pinadala ng Diyos yun para makausap ka. Na malaman mo kung ano yung ginawa niya 2,000 years ago. Habang kinakausap ka patungkol sa Ebanghelyo, yung puso natin nabubuhay. Nauunawaan natin. At gusto natin, kapag naunawaan mo, ikaw talaga mismo magsusurrender kay Jesus ng buhay mo. Then conversion, yung nagsisi ka sa kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos, pinawalang sala ka na sa harapan ng Diyos, lahat ng kasalanan ay nakasama na nakapako dun sa krus. So, we are also adopted by God na ginawa niya tayong anak, na dating kaaway at ginawa ngayong anak. There is sanctification at habang ginawa kang anak ng Diyos, at the same time, binabanal. Binabago tayo araw-araw ng Diyos. Kung nagpapatuloy tayo sa ating pananampalataya, and we are being preserved by God. And there is a purification someday na upang magkaroon tayo ng reunion ng face to face, and by the time we have a glorified body, lulubusin ng Diyos ang ating kaligtasan. And salvation is God's word from the beginning to the end, and the believer's journey secures, alam mo yung paglalakbay natin, hindi aksidente, hindi random ang nangyayari sa buhay natin. Yung Christian na paglalakbay mo sa buhay mo, merong kasiguraduhan na magtatagumpay, at ang mabuting bagay na sinimulan sa inyo ng Diyos ay magpapatuloy, and it will continue to experience God's blessing, God's goodness, God's grace. Hindi ka bibitawan na biyaya ng Diyos. Kaya, yung mga gandang bagay na sinimulan ng Diyos, yung pagliligtas, kukumplituhin niya yan hanggang dulo. Lulubusin niya yun, yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, sa buhay nating lahat. And ating Panginoong Jesus ay ang sentro ng lahat na to, kaya ka iniligtas, inampon at ginawang anak niya. It's because of Jesus Christ, because of what He did on the cross. Kaya tayong Kristiyano, nagbubuhay tayo na dapat ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. And hope that you learn something. Sabi nga, kung ang Diyos ay may malasakit sa atin sa pangwalang hanggan, sa mga bagay na may kinalaman sa spiritual, yung pagpapawalang sala sa ating kasalanan, tulad ng pagliligtas sa atin, God cares about eternity and future, about eternal life. And we have to encourage ourselves that God cares also about small things. Yung maliliit na bagay na pwedeng pagkatiwala mo sa Panginoon. Yung iba kasi, ang big deal sa atin, kung ano yung mga pangarap natin sa buhay, or mga bills natin, or magtagumpay sa business. Kumpara kay God, napakaliit lang yan. Pero yung Diyos, concern sa big pace. Pero yung Diyos, concerned din siya sa mga maliliit na bagay. So, don't think too much on the small thing. Na hindi siya big thing, subtle. Because God also cares on the small things or big things sa buhay natin na pwede natin ipagkatiwala sa Panginoon. So, kung yung Diyos, binigay tayo ng buhay na walang hanggan. So, God sustain our life dito sa mundo. Because He cares for us. He cares for eternity, about eternal, and He cares also yung mga temporal na maliliit na bagay na pwedeng ipagkatiwala sa Panginoon, mga bagay na maliliit dito sa mundo. We can put everything under God's care at pwede tayo magtiwala sa Kanya. And application natin, share the gospel because it is the power of God. Share lang ka nag-share ng Ebanghelyo o nagbahagi ng magandang Panginoon sa buhay. Kailan ka nagbahagi? Hope this is your chance para ma-share mo sa iba kung ano magandang ginawa ng Panginoon sa buhay mo.